Nako, ay, ang laki ng palaka ha. Kuya Kim, kapag nag-aalarm ka ba, tumatayo ka agad o nag-isnooze ka pa? Ganyan. Ako nagsisnooze muna ako. Oh, din, ako Mga din. 2 minutes. Huwag warm up ako eh, di Warm up. ba? Tapos yung pagkatapos ng 2 minutes, ayun na, tayo Oo. na. Minsan ka, 2 snooze pa eh. Oh, hirap pa naman tumayo ngayon, lalo na pag maulan. Pero sa Occidental Mindoro, kahit dis oras ng gabi, magigising ka raw. Hindi dahil sa alarm yan, kundi ang mga hayop na tumatambad sa kanila tuwing tag-ulan. Yan ang Ay, kwentong basta ka. inalam ni Marisol Abdurrahman. Pag tag-ulan, di ba? Sa kalagitnaan ng dilim, habang natutulog ang mga residente ng barangay Mapagkalinga sa Playan Occidental Mindoro, biglang may nanggigising. Hindi ito alarm clock, kundi ingay ng mga palaka. Kwento ng residente na si Lea Sibayan, tuwing umuulan, naglalabasan daw ang mga palakang tetot sa kanilang lugar. Sa unang ulan ng Mayo, kalimitang lumalabas ang mga palakang tetot. Ang tetot po ay isang uri ng palaka na lumulobo yung tiyan na kung saan lumilikha po ng malakas na tunog na parang sagansa. Nakakaabala lang ang mga palakang tetot sa gabi kapag sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas din ang mga huni nila. Bata pa lang si Lea, pamilyar na raw siya sa palakang tetot. Kinalakihan daw niya na makitang nagtatalunan ang mga ito sa pampang at bukal na malapit sa kanilang bahay. Marami na kami ditong mga nakikitang palakang tetot, pero mas marami pa sa mga tubigan. Sa rami raw nito, tila naging laman siya nito ng mga residente roon. Hindi ito sobrang mahirap hulihin dahil hindi kagaya ng ibang palaka, hindi ito mataas tumalon. Tuwing maulan, mano-mano raw nila itong hinuhuli gamit ang kanilang kamay. Saka inilalagay sa bag. Dapat alam mo na ang palakang tetot ay tinatawag din na Asiatic bullfrog. May kakayahan itong magpalaki ng tiyan at maglabas ng nakalalasong likido bilang depensa sa mga kalaban. Sa pag-aaral ng herpetologist na si Dr. Arvin Yesmos, itinuturing na invasive alien species o hindi native sa bansa ang mga palakang tetot. Siya ay isang stowaway or accidentally siya ay nakasama sa mga ibang materyales. For example, mga halaman, no? Mga garden plants, napasama siya doon. Itong palakang tetot ay originally from Southeast Asia rin naman. Kinabibilangan ng mga bansang Thailand, Vietnam, Malaysia. Dagdag pa ni Dr. Arvin, ang pagdami ng palakang tetot, malaki raw ang epekto sa populasyon ng native na palaka. May mga pag-aaral kami at mga ibang mga researchers na rin, mga herpetologists, na nagpakita na yung mga native natin na mga frog, ito yung mga palakang bukid na tinatawag, ay unti-unti na silang nawawala or kumukonti ang kanilang population. Napaka-tolerant kasi nitong palakang tetot sa disturbance. Carnivorous o karne at maliliit na insekto raw ang kinakain ng palakang tetot. Madali rin siyang dumami, kaya na-overcompete. Kumbaga ay madaling matalo yung mga native natin na mga frog. Sa loob ng 2 oras, nakahuli na si Lea ng 1 kilong palakang tetot. Ang mga ito, buhay nilang nililinisan at nilalagyan ng asin. Sa pagluluto ng adobong palaka, binabalatan muna namin, pero pwede rin naman na hindi na siya balatan. Tapos iginigisa lang po namin siya sa bawang, sibuyas at saka luya. Paalala ng nutritionist dietitian na si Rayem Dante, mahalagang nililinisan ng mabuti ang palakang tetot bago kainin. With palakang petot specifically is meron silang defense mechanism or meron silang usually mga toxins sa kanilang balat. Merong mga communities na kumakain kahit may balat siya, pero in the spirit of safety, tanggalin natin. Yung palakang petot, silang tinatawag natin na batrachotoxin. It's a cardiotoxin and a neurotoxin. So, it can cause heart failure and then it can cause your brain to stop functioning. Matapos ang 15 minuto, pwede nang tikman ang adobong palakang tetot. Malinamnam siya na medyo maalat na manamis-namis na masarap siya kasi kain pati buto kasi malambot lang siya. Sa tagal na namin kumakain ng palakang tetot, wala pa namang nagkakasakit sa amin hanggang ngayon. Sa paghuli at pagkain ng mga palaka, tradisyon man ito kung ituring sa ilang komunidad, mahalaga pa rin ang iba yung pag-iingat. Ako si Marisol Abdurrahman at yan ang kwentong dapat alam mo.